Tour of Luzon 2025, isa sa mga nagbabalik karira sa taon ng 2025 dahil dito masasaksihan muli ang napakagandang karira dahil meron silang 190.2 km sa unang stage pa lang nila dito at meron silang 4 na international na kung saan mapapalaban ang mga Pinoy. At dinadayo na tayo ng mga international dito dahil magandang karira talaga dito sa taon ng 2025. Yun nga lang, unang stage pa lang to dahil mapakahaba yung kanilang ruta rito dahil 190. Yung mga international rito dahil yung kanilang mga tour guide rito ay mga Pinoy, malamang pinagsasabihan na to kung sino ang babantayan at sino ang mga malalakas dahil meron silang tatlong sprint sa unang stage pa lang at sa 41 kilometers at saka na 92 at 148 kilometers. Kaya magandang abangan natin rito dahil may ahon, syempre may lusong tayo rito at nandito mga Victorious Sports, kaya abangan natin rito sa unang stage nila kung sino ang unang tatawid sa ating finish line dahil syempre kahapon yung mga kanyang mga idol, kumbaga kanya-kanyang mga nag-idolo sa mga teams, kaya dito sa isang stage 1 ay lahat to sila ay makakauna sa patag. Siguro meron din mga mag-a-attempt ng breakaway rito, pero paano kaya kapag mga foreigner ang mag-a-attempt ng breakaway? Sino kayang habol sa mga Pinoy rito? Dahil siyempre kahit sa ibang bansa kapag Pinoy to Pinoy ay magkakalaban pa rin, lalong-lalo na kaya sa ating bansa. Kaya abangan natin rito kapag may makakawala rito ang mga foreigner, sino kayang mga local dito ang hahabol dahil mabigat ang kalaban ng mga foreigner dahil matatangkad, kaya lamang talaga sila ito mapapatag man yan. Pero sa ahon ay abangan natin ang mga climber dahil mag-i-enjoy talaga lalo na sa huling laban sa kanilang stage 8 ay climber talaga yung Baguio. Yung talaga ang aabangan natin dahil malaking premyo ang team na champion natin dito kaysa individual, at ito yung inaabangan rin ang dalawang climber. Nandito si King Navarra at saka si New King dito, si Joshua Pascual at John Paul Morales. Kumbaga may pustahan kay Tatay Docs dito, kaya abangan natin rito kung sino ang mananalo dahil dito mga Team 7-11. Syempre at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at nag-aabang sa kanya-kanya nilang mga team rito. At nandito rin ang mga Team Exodus Army at Chris Joel, isang veteranong rider. Nandito mga Tom and Toms. Meron tayong mga under 23, mga Brighton. Kaya ang yung 4 na international dito dahil yung kanilang mga tour guide rito ay mga Pilipino, malamang pinagsasabihan na siguro talaga nila yan. At pag-ahon nga dito sa Mayapa Goodpod, dalawang breakaway ang nangunguna dito, John Paul Morales at kasama dito si Joe De Jong, yung Koreano ang kasama dito at agresibo si John Paul na maitutuloy nila yung kanilang breakaway rito at nakakapit naman sa likuran ang Koreano. Ito na, John Paul ang nagpupursige rito na maitutuloy yung kanilang dalawang breakaway habang ang peloton ay chillax lang sila rito dahil alam nila yung pagbalik naman mabigat ang kalaban, ang hangin. Although yung dalawa ay yung Koreano ron ay champion ng national team, kaya mabigat rin yung kalaban Kumbaga ito, chillax lang yung harapan ng peloton at si Uranza nagmamasid-masid lang. Sa mga gustong lalabas niyan, siya naman ang mag-check. Kontrolado ang harapan dahil meron silang kakampi na nasa breakaway. Ito, kailangan mong need water dito para hindi ka mag-overheat. Paano lang kaya kapag hindi ka makakuha dyan? Ito si Jomar ang nasa likuran. Kumbaga grabing init ang panahon natin kaya nag-iinit din sila. At pagbalik nga nila dito, John Paul Morales pa rin ang humahatak sa ahon. Agresibo talaga si John Paul rito na maitutuloy nila yung dalawang breakaway nila habang yung Koreano rin parang nakangiti lang sila. Kumbaga hindi yata umiitim ang Koreano. Sabi ni Ann, bakit raw hindi umiitim ang Koreano? Itanong kaya natin yan sa kanila, bakit mapuputi sila kahit sa init ng iinsayo. At ito, second group kasama Nicole Pariha at saka Jonel Carcuiba at saka Brighton International kasama rito kumbaga dalawa ngayong ating first group, tatlo naman yung ating second group at peloton. Lumotos rin dito ang bumibit-bit rin sa peloton dahil nakita niya na umagwat nga si Carcuiba pero Nicole Pariha rin ang kasama ron. Ito, mga nakahubad na sila dito, kailangan hindi ka talaga dito maubusan ng tubig kapag tinamaan ka rin ng pulikat dito, mabigat rin, kailangan meron kang ensayo na endurance rin. At ito, kahit mga international pa, kahit mga ibang bansa rin pala ay kumalas pero meron na siyang kakampi na nandun na sa harapan. Medyo chillax na siya sa likuran din dahil kampante na siguro siya. At marami na rin tayong mga kumakalas dito talagang kapag wala kang ensayo rito at kahit anong lakas mo,
kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat, mapapabitaw ka talaga. Umatras din dito si Kyle dahil naplatan nga, kailangan niya magsasacrifice dito para sa kanyang kakampi. At si Angel rito, bumitaw siya rito dahil tinamaan rin siya ng pulikat, pero hindi niya talaga iniinda sana kanina. Yun nga lang, tinamaan siya Kumbaga napakabigat talaga kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat. Kahit anong lakas mo, yung isip mo ay gusto mong tawid ng finish line, pero yung hita mo ay nagpapaiwan naman sa likod. Kaya dito si Angel, nakikita natin rito, gusto talaga niya sanang sumipa, lalong-lalo sa ahon. Pero nahihirapan rin siyang umusad rito kahit binuhusan na siya ng tubig rito. Kasama niya si Sir Austin. Sumiso Basalan from Cebu dito. Talagang grabe yung pulikat na tumama kay Angel rito dahil parang ayaw niya yung umusad. Pero napakalaga ang oras sa pagtawid mo sa finish line. Andyan naman si Acid na talagang handang tumulong rin sa kanyang ka-team rin, pero nahirapan talaga si Angel rito na uusad, lalong-lalo na dito sa ahon. Tinamaan pa nga siya ng pulikat, pero marami na rin tayo mga kumakalas rin dyan. Malamang ito mga nasa likod nito, nakakaramdam rin talaga ng pulikat ito. Kailangan meron ka talagang ensayo na endurance na 200 plus dito Pero syempre meron ding mga kakampi na to, mga nasa harapan. Kaya pwede na silang hindi hahabol, doon lang sila babawi doon sa stage 2. At buti na lang yung mga Pinoy rin ay mapagbigay rin sharing din pala tayo dahil yung mga international ito, yung mga taga-ibang bansa, kapag hindi natin bibigyan ng water, talagang hindi sila makakainom dahil kukuha pa sila sa ibang bansa. Kaya talagang mabait rin tayo mga Pilipino, no? Kaya binigyan natin dito dahil nako, kawawa sila pag sa ibang bansa pa sila kukuha ng tubig para uminom. Ito, nakikita natin rito na yellow na yung pinapahid niya rito. Kaya tinamaan talaga ng pulikat ito. Kaya ito ay sinubukan pa talaga nila dito na uusad pa. Kaya kailangan kasi dito na makakatawid ka sa finish line para hindi ka maging DNF rito dahil ang mahalaga dito ay oras. Kaya abangan rin natin yung first group natin at saka second group kung makakadikit ba syempre yung ating peloton dahil yung mga sprinter naman ang nag-aabang kapag makakadikit rin yung ating grupo doon sa first group natin dahil meron tayong international na national champion sa Korea. Kaya mabigat na kalaban, hindi yun basta-basta. Kaya mapapalaban ang mga Pinoy rito sa mga foreigner. Ito, grabe yung pulikat siguro na tinama rito yung nasa likuran. Kaya pahid talaga siya rito Kailangan talaga niyang tiisin kahit tinamaan siya rito dahil kailangan niyang tumawid sa finish line dahil syempre kailangan talaga niyang tapusin rin dito para hindi naman siya kumbalas. At habi niya rin dito ang silent killer ng ating Excellent Noodles. Ito, tinamaan rin siya ng pulikat kaya umatras din siya at kasama si Azor dito. Si Azor siguro pwedeng nagbabantay lang yan dyan. Kaya habi niya dito umatras na rin itong si Azor dahil malayo na rin sila. Kaya si habi niya dito sinusubukan pa rin talaga niyang pumapadyak rito kahit napakabigat na yung tumama sa kanyang pulikat, pero kailangan niyang tiisin rin kahit anong lakas mo talaga. Kaya nung si Uranza rin nung tinamaan ng pulikat ay talagang umaatras din si Uranza ang last 3 kilometers. Ito si habi niya talagang tuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagpapadyak rito. Kailangan talaga niyang tiisin kahit tinamaan na siya ng pulikat rito. Pero yung ating dalawang breakaway natin, ano kaya makakaganapan ron dahil Pinoy laban sa mga foreigner. Ang lakas ng Koreano talagang syempre yung kanilang mga tour guide kasi ay mga Pinoy malang na napagsasabihan na yun na iyan dapat babantayan mo dahil yan talaga ang babanat. Kumbaga yung mga international ay hindi naman alam ng mga Pinoy na malalakas dahil hindi naman nakakalaban na yung mga siguro mga continental kakaila Tugawin at saka si Pascual, yun ang mga nakakalaban siguro mga Victoria. Kayong iba dito ay hindi nila alam na syempre malakas rin ang mga taga ibang bansa rin. Kaya marami nga nagsasabi bakit daw ang mga Pinoy ay mahihina, pero ngayon dahil dinayo tayo ng mga foreigner, dito naman natin masusubukan. At sa ating stage 1 nga ay medyo kumala si John Paul doon sa dalawang breakaway na doon sa Koreano. Talaga napakalakas talaga si yung Koreano si Ju. Kumbaga yun ang ating finish line natin. Tumawid na si yung Koreano si Javier dito. Tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pagpapadyak rito habang siya ay tinamaan ng pulikat. Kaya kailangan talaga niyang tumawid rin sa finish line. Yung ating Koreano na si Joe Diong ay talagang kumala si John Paul Morales. Kaya Vance Benes at binanatan rin ni Uranza rin.
yung ikanlang rimatihan rin. Ang ating pangatlo dito ay si Aidan. Ang ganda nung kanilang laban rito sa kanilang stage 1 ha. Kaya marami talagang gustong makauna. At ito yung ating top 3, Koreano at saka dalawang Pinoy.